Marami na naman ako nakikitang nagpo-post sa Facebook, sa TikTok, na nagsasabing paboost tayo ng subscribers, ng 4,000 watch hours sa YouTube para mabilis tayong ma-monetize. Alam mo kasi safe kasi marami kang makakakilalang na-monetize na dahil dyan. Marami kang makakakilalang gumagawa niyan. Hindi mo alam bandang huli anong mangyayari. Baka yan yung maging dahilan para ma-demonetize, ma-suspend, mawala yung channel mo. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ano ba yung legal at illegal na boosting dito sa YouTube. Ano ba yung YouTube ads? Paano ba nakakatulong ang YouTube ads at paano mo malalaman kung scam ba ang boosting? Hello mga ma'am sir! Welcome back sa aking channel. Kung bago ka dito, ako si Chem at nagbibigay tayo ng mga tips, advice para sa mga aspiring YouTubers. Pag-usapan muna natin, ano ba ang YouTube boosting? Okay, ang boosting mga ma'am sir, ito yung simpleng paraan na pagpaparami ng exposure ng channel mo or let's say ng mga video mo. Pero dito sa YouTube may dalawang klase ito. Merong tinatawag na legal na boosting at meron ding illegal na boosting. On which is, itong pangalawa na to, ito yung delikado. At dito yung maraming nalilito. Okay mga ma'am sir, maikli lang yung explanation na to. Proceed na tayo. Ano ba yung tinatawag na legal na boosting? So yung legal na boosting po, ito yung paggamit ng official YouTube promote or Google Ads. So dito kasi magbabayad ka para mas maraming totoong tao yung makakita ng mga video mo. Okay, uulitin ko. Mga totoong tao. Hindi bots, hindi mga fake accounts, hindi click farms. So, si YouTube po mismo yung nagpapakita ng mga video mo bilang advertisement. Kaya, inaalaw ito dito sa platform kasi under ito sa YouTube. Si YouTube mismo yung nagpapakita. Okay, yan po yung legal na boosting dito sa platform. Okay, ngayon proceed na tayo doon sa delikado na marami pa rin gumagawa hanggang ngayon. So, ito yung madalas nating makita sa mga social media. So, particularly sa Facebook, maraming nagpo-post nito. Meron din sa TikTok, pero majority sa Facebook, marami akong nakikita hanggang ngayon na nagpo-post niyan. So, iba't ibang mga offer. Merong, kung gusto mo ng 1,000 to 5,000 subscribers, so merong bracket. And meron ding amount bracket na nakalagay. Kung gusto mo ring ma-reach kaagad yung 4,000 watch hours, so meron din silang promo na binibigay. Kasama sa mga offer nila na panghikayat yung monetization guaranteed na term, 100% na hindi magbabawas or malalagas, which is napaka-imposible po nun. Liban na lang kung mga totoong tao talaga. Maliban na lang kung organic talaga yung engagement. Ano pa yung makikita mo sa mga post na yan? Sa murang halaga lang, monetize ka na. Iba't ibang klaseng strategy, iba't ibang klaseng posting ang makikita nyo sa mga social media about that. Pero iisa lang yan. Illegal na boosting. Ang problema kasi dyan mga ma'am sir, diba? Sa totoo lang, hindi mo alam kung saan nagkagaling yung mga subscribers yung mga nanonood. Saan ba nanggagaling yung watch hours na pumapasok sa channel mo, sa mga video mo? Hindi ninyo alam, pwedeng bots, pwedeng click farms, pwedeng sa iba't ibang mga fake accounts, pwedeng artificial traffic. At alam mo ba kung ano yung pwedeng mangyari kapag natuklasan, nalaman niya ng YouTube? O pwedeng alisin din yung mga nadagdag sa'yo na subscribers, yung mga pumasok sa'yo na subscribers, yung mga pumasok sa'yo na watch hours, unti-unting aalisin din yan ni YouTube. At ang mas malala pa dyan, kung baka tanggihan ka sa yung application for monetization o masuspinde yung channel mo. Okay, let's proceed dun sa tanong na, Ma'am Jem, marami kasi yung gumagamit nito or nag-a-avail nito. Nakakatulong po ba yung YouTube ads? Actually, mga ma'am sir, kung ang tanong mo is nakakatulong ba talaga? Ang sagot ko ay oo. Merong advantage. Pero dapat alam din natin na merong limitasyon. May limitation yan. So, ano yung ginagawa ng YouTube ads? So, yung ginagawa niya, guys, para makatulong sa'yo is dinadagdagan niya, para madagdagan yung exposure ng mga video mo para mas makilala yung channel mo. So, bakit natin alam yung about dito? Nag-a-avail ka ba nito, ma'am, before? So, hindi pa ako nakapag-try nito ever since. Pero may mga kakilala tayo na nag-try nito at gumagawa nito. Kaya kahit papaano, meron tayong idea about this. Pero yun nga, uulitin ko sa inyo na hindi ito magic. Kaya gusto kong linawin sa inyo na
Hindi ito magic button para ma-monetize ka kaagad. Pero let's say, maganda yung quality ng video mo. Di ba, maganda yung pagkakagawa mo ng video mo na yon. May posibilidad na mangyari na ma-monetize ka. Kasabay, nung pag-avail mo or paggamit mo nitong YouTube ads. Kasi kung maganda yung quality ng content mo, maganda yung pagkakagawa mo, so may posibilidad talaga. Karoon ka talaga ng mga loyal viewers dyan. Di ba? Possible na magkaroon ka ng mga tunay na subscribers, viewers, ganun. Pero in reality, mga ma'am sir, di ba, isipin niyo kung hindi interesado yung audience, let's say, inano lang talaga, dinagdagan lang talaga, tinulungan ka lang ni YouTube para i-expose, no, ipakita yung mga video mo sa mga viewers, 'di ba? Kahit na ma-expose pa 'yan, na ipakita sa viewers, kung hindi interesado ang audience, kahit na gumastos ka pa at lagi ka pang mag-avail niyan, magbayad diyan, kung hindi mo pa rin mapapa-oo yung audience mo, mahirapan pa rin yung video mo. So, Ma'am Jam, kailan ba sulit gumamit ng ads? Okay, ma'am sir, based doon sa mga kakilala ko, no, recommendable to kung, well, may gusto kang ipakilala na bagong channel mo, mag-promote ng isa mong quality video, or let's say, palakihin yung brand mo. So, malaki yung possibility na makatulong sa iyo yung official YouTube ads. Pero tandaan, huwag mong gamitin ito bilang shortcut, no, para sa yung monetization. Okay, dito na tayo sa tanong na, Ma'am Jem, paano mo malalaman na scam yung boosting? Okay, ito mga ma'am sir, ito lang ang tatandaan ninyo kapag merong mga salita or katagang mababasa kayo na guaranteed. Ayan, guaranteed subscribers na walang lagas, guaranteed monetization, guaranteed viral, guaranteed 4,000 watch hours na walang bawas, instant subscribers, ayan, mag-ingat kayo dyan. Dahil sa totoo lang, walang makakagarantiya ng pagbabiral mo or ng monetization mo dito. Tanging si YouTube lang po. Tanging si YouTube lang po yung magdidesisyon kung qualified ka na ba ma-monetize, kung matanggap sa monetization. Okay mga ma'am sir, si YouTube lang mismo yung makakapag-desisyon based sa kalidad ng content at audience behavior mo. Okay mga ma'am sir, naranasan ko na to before, kaya wag nyo din akong gagayahin at wag nyo nang susubukan to mga ma'am sir. Sa akin ang nangyari, no, sumali ako sa mga fake engagement na yan before sa first channel ko. Anong nangyari? Nawala yung monetization natin at hindi ko na po naibalik yun. So, for those na nagbabalak na pasukin yung boosting, tinatamad kasi napakabagal ng growth nila, aanhin mo yung mabilis kung by that time na nag-iipon ka ng revenue mo, then malapit mo ng masahod, nung sasahurin mo na hindi mo makuha. Hindi mo na nakuha talaga kasi na-demonetize ka na. Kasi na-disable na yung AdSense mo. Mahigpit pong ipinagbabawal yung fake engagement, boosting, mga fake accounts na ginagamit para dumami ang subscribers, watch time, makapasa, makapag-apply for monetization. So, bawal na bawal po yan sa policy ni YouTube. Naiintindihan ko naman kayo mga ma'am sir, lalong-lalo na sa mga baguhan, na sinasabi nyo lang yan kasi marami na kayong subscribers. Sinasabi nyo lang yan kasi may mga viewers na kayo, may mga views yung mga videos nyo. Paano naman kaming mga nagsisimula pa lang? Mga ma'am sir, ramdam namin kayo, ramdam ko kayo, alam ko yung pakiramdam niya. Kaya nga, nung nag-start pa lang ako, sabi ko sa inyo, hindi ako nag-focus doon sa pagpapadami ng subscribers, doon sa 4,000 watch hours na yan. So, wala yan sa isip ko. Ang nasa isip ko noon, nung nagsisimula pa lang ako, paano ako makakagawa ng mga quality content na magugustuhan ng mga viewers at talagang papanoorin dito sa loob ng platform. Sabihin ko sa inyo, marami na akong mga kakilala, marami na akong mga napakinggan ng mga creator na nag-avail ng boosting, and after that, after nila ma-monetize, bakit sa tuwing nag-a-upload sila, kung hindi 0 views, mataas na yung 10 views ng mga videos nila? Yun yung isa sa mga resulta guys. Kapag yung growth ng channel natin ay idinepende lang natin sa mga boosting na yan para ma-monetize yung channel natin. Isa yan sa mga bad result na totoo talagang posibleng mangyari din sa inyo.
So, ayun mga ma'am sir, sana wag niyong masamain itong konting advice natin. Itong video na to na ginawa natin para lang i-remind ba yung mga kasamahan natin na creators na nababagalan. Kaya sumasali na lang, no? Nag-a-avail na lang ng mga boosting na yan, which is illegal boosting yan dito sa YouTube. So, ayun mga ma'am sir, I hope sana may natutunan kayo sa video na to. I hope na-appreciate ninyo yung konting advice natin na to, konting tips, no? Hanggat maaga pa, kung kayang iwasan na natin. So, focus tayo doon sa organic na growth, no? Focus tayo doon sa quality ng content natin, paano natin mas mai-improve, ganon. And if you think na nakatulong mga ma'am sir, nagustuhan ninyo, please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung notification bell natin dyan sa ibaba para lagi po kayong updated pag may mga bago tayong video. So, ayun lang mga ma'am sir, shoutout muna pala sa mga channel members ko yan, guys. Sa mga existing members ng channel ko, thank you so much. Sa mga hanggang ngayon nandiyan pa din, ng mga members dito, ayan, I hope dumami pa tayo. And I hope makasama ko pa kayo ng matagal. So, yun mga ma'am sir, God bless, more power po sa inyong lahat. And also sa mga bagong subscribers ng channel natin, ayan, sa mga dati na until now, nakasupport pa rin sa every ina-upload natin ng mga video. Ayan, thank you so much guys. More power everyone. Ayan. So, ayun lang mga ma'am sir, have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!